Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. At sa gabi pong ito ay pag-aaralan po natin yung pong isa pong mahalagang bagay na hindi po dapat nawawala sa ating pong mga mananampalataya. Ayun, doon po sa ating GC, in-announce po natin, keeping the presence of God in my life. Keeping the presence of Jesus in my life. Bakit po? Ba't po nasabi natin yon? That we should keep the presence of Jesus in our lives. Kasi po may mga pagkakataon, on high tayo in the spirit. Tayo po ay naglalagablab, nag-aapoy sa ating pagmamahal sa Diyos. Damang-dama natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Pero minsan may mga pagkakataon, the day after or the week after o pagkalipas po ng mga ilang oras, ilang sandali, bigla hindi natin maramdaman ng Diyos. Bigla, parang napakalayo niya. Bigla ay malalamdaman natin, bakit ganun? Nawala agad yung joy, nawala agad yung peace, nawala agad yung mga bagay na mabuti na dapat ay nararanasan ko lagi bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa bawat isa na ang presensya po ng Diyos ay dapat lagi nating nararanasan. Minsan totoo po, tahimik ang Diyos. Minsan sinusubok niya tayo. Minsan parang hindi siya po siya nagsasalita. But there will always be indications that the presence of God is always with us. At kahit nga po sa darkness, you will find God. Minsan, kahit po sa darkness, inilili tayo ng Panginoon kahit sa kadiliman. Pero doon sa kadiliman na yun, sa pusikit at madilim na kadiliman, matatagpuan po natin ang presensya ng Panginoon. Ayun. Kaya po, ngayong gabi, let us prepare our hearts and believe that God will teach us once again, pagdating po sa katotohanan na ito. Hallelujah. Let us pray. Shikala sakala tekala ilaka. Ula tekala ala sakala shikala sakala shi. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, we acknowledge your presence. Hallelujah. The Holy Spirit is filling us right now. Hallelujah. I ask you, Holy Spirit, for your presence to manifest right now sa lahat po na nakikinig, sa lahat po ng attendees ng Bible study na ito. You can see and you can feel now. You can feel right now the Holy Spirit touching your hearts right now. Touching you right now. Hawakan po ninyo inyong mga ulo at hayaan po natin, Lord, I declare in the name of the Lord Jesus, that the flow of your Spirit be upon us right now in Jesus' name, that by touching us, Panginoon, we will feel your presence, we will feel your love into our lives in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Shower us now. Shower us now with your presence. Hallelujah. The Holy Spirit is touching us right now and even imparting unto us His peace, His presence, and His joy. In the name of the Lord Jesus, I release the glory of God upon each and everyone. I release the manifold presence of God in Jesus' name. In Jesus' name sa bawat isa. Sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyong presensya. I give you full control, Holy Spirit. The pulpit is yours. The stage is yours. Ikaw po banal na Espiritu ang siya pong magsalita. Ikaw po banal na Espiritu ang siyang mangusap and prepare our spiritual vessels. We are opening up our spiritual vessels to contain your word, to contain your message. And even so, Panginoon, open up our spiritual ears so that we will listen from you, so that we will hear from you. In Jesus' name, amen, amen. So, keeping the presence of Jesus in our lives, in my life. Ayun, nasabi po dito, mga kapatid, ang presensya po ng Panginoon, ito po yung madalas na nawawala at hindi po natin pinapahalagahan. May mga pagkakataon nga po na tayo ay very uplifted, very consumed with the glory of God, with the presence of God. Pero minsan may mga pagkakataon napakadali para sa atin na bitawan yun, na iwan yun. Bakit? Bakit po ganoon? Kapag ba ikaw ay binigyan ng isang regalo, halimbawa ng iyong magulang gintong singsing, o kaya ay mamahaling cellphone, ito ba ay ilalagay mo na lamang sa mga lugar na kung saan madali itong mawala at hindi mo na ito makita muli? Di po ba as human beings, hindi po natin gagawin yun? Kahit ikaw ay walang hilig sa singsing, kahit ikaw ay walang hilig sa mga kwentas, o kahit hindi mo gusto ng iPhone, tapos pero pag binigyan ka ng bagong iPhone na mamahalin, o ng bagong singsing na ginto, pahalagan mo yun, iingatan mo yun. You will keep it. At kahit po pag nawala yun, hindi ka
mapayapa, ikaw ay balisa at parang ang laking bahagi ng iyong buhay, parang ang laki ng natapyas sa iyo. Pero sa ating mga mananampalataya, bakit po may mga pagkakataon ang dali natin pakawalan yung presensya ng Diyos sa ating buhay? Pag naparin yung presensya ng Diyos sa ating buhay, enjoy na enjoy po tayo, pero may mga pagkakataon kapag hindi na natin maranasan ang presensya ng Panginoon, agad po tayo po ay hindi po natin ito ipanaglalaban. Hindi po tayo gumagawa ng aksyon para po yung presensya ng Diyos ay patuloy po nating maranasan sa ating buhay. May mga pagkakataon po ang dali nating pakawalan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at hindi po natin ito ipinaglalaban upang manatili sa atin. Ngayon, tonight, the Holy Spirit will speak unto us to encourage us, to assure us na ang presensya ng Banal na Espiritu, ang presensya po ng Panginoon ay lagi pong available para po sa bawat isa. At nais po niya lagi ibuhos yun. Tayo lamang po minsan na nagkukulang, hindi natin ito chine-cherish, hindi natin ito lubusang pinapahalagahan at hindi po natin ginagawa ang lahat upang ito po ay makontain sa ating po mga buhay. So this is a very common and popular na verses in the scriptures at maring hindi po ito yung interpretasyon na ibinigay sa inyo dati ng inyo po mga pastor o ng paglilid sa inyo ng Panginoon. Pero ngayon, ito po yung leading ng Panginoon para po sa gabing ito. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ayun. Keeping the presence of Jesus in my life. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Mateo 14 verses 22 and following. Ang sabi po doon, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulan lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sagot niya. Agad niyang hinawakan si Jesus. Bakit ka nag-aalilangan? Napakalit ang iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Father, I declare the sovereignty of your word sa aming po mga buhay, na sa pamamagitan ng iyong salita, kami po ay mare-restore, ang aming pong spirit ay mabubuhay, and so take us, Holy Spirit, take us deeper into your presence, take us deeper into your realities, into the spiritual realm na kung saan ikaw po, O Diyos, ay amin pong mararanasan at makakasama na aktibo sa ating pong mga buhay. So, keeping the presence of Jesus in my life, si Jesus po, very adamant po siya, very persuasive, very persistent po siya, na patuloy at lagi niyang maranasan ang presensya ng kanyang Ama sa kanyang pong buhay. And we can follow in His footsteps upang tayo po ay ma-cherish din natin at ma-keep natin, ma-maintain natin yung presence, active presence, manifesting presence of Jesus in our lives. Kasi po, ang maganda po dito ang reality, habang tayo po ay napupuspos lagi ng presensya ng Panginoon, hindi po natin ito pinapakawalan, nagiging sensitive po ang ating pong spiritual senses, unti-unti pong namamatay ang ating pong flesh, at kung lagi po tayo nag-i-indwell sa kanyang presensya, na-activate ang ating spiritual senses, nagkakaroon po tayo ng mga visions na dati hindi natin
inasahan at hinangad na magkaroon tayo. Nagkakaroon po tayo ng mga dreams na galing sa Diyos. Nagkakaroon po tayo ng manifestation ng spirit of prophecy kahit hindi po natin ninais. Pag po tayo nagsalita, nagkakaroon po ng anointing na nahihipo at natatouch ang puso ng mga tao sa ating paligid. At magkakaroon po tayo ng mga prophetic words na hindi po natin inaasahan. Out of nothing, bigla makakapag-prophecy tayo sa ating kaharap. Bakit? Lahat po yan ay bunga ng makapal na presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Lalo po pag consistent tayong lumalakad at nag-dwell sa Kanya pong presensya, talaga pong magmamanifest ang mga bagay na supernatural sa ating buhay kahit hindi po natin ito hinihiling sa Panginoon. Lalo nga po kapag ito ay ating hinihiling. So, sabi po dito, anong meron sa Jesus? Bakit siya ganun? Sabi po dito, verse 22, bakit ang presence ni Lord ay makapal sa Kanya? Ano ang Kanya pong discipline at ang Kanya pong habits sa Kanya pong pamumuhay? Verse 22 po, agad pinasakay ni Jesus sa bangka mga alagad at pinauwi sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya mga tao. 23, matapos niya palisan mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Mga kapatid, ito po yung pinaka-basic. Pero ito po yung winawalang halaga natin. Pinaka-basic. Verses 22 and 23. Learn to depart from many people, even from the ministry, from time to time. Kung ang ministry mo may nagiging hadlang sa iyong lubusang paglapit at pakikipagniig sa Panginoon, depart muna. Take time to take hold of God. Take time to saturate yourself in the presence of God. Take time to kneel down in prayer. Mahabang panalangin na kung saan kasama mong Panginoon na kung saan humiwalay ka sa maraming tao. May mga pagkakataon po si Jesus, kaya pa niya mag-minister. Siguro physically exhausted siya dahil maghapon po siya nag-ministry. Dito po sa mga talatang ito. Pero ang talaga pong dahilan kung bakit siya humiwalay sa mga tao, may oras siya para solohin ng Diyos. Mga kapatid, wag po tayo magpa-overwhelm sa kabisihan, sa dami po ng mga gawain, sa dami po ng mga requirements. Dapat po may time tayo. Nothing can replace my time with God. Nothing will take my time with God. Even with studies, alam ko mahirap yan sa mga estudyante, lalo po kung running for cum laude, halimbawa si Sister Novea, kung si Sister Nice ay naghahabol sa high honors, ang hirap niyan. Talagang aral-aral, kaunti na lang yung prayer. Tapos may dami kang negosyo, babuyan, ang hirap niyan. Negosyo. Tapos, yung prayer ay ang hirap ibigyan ng sapat na oras. Pero mga kapatid, hindi po ako namermason na nagpapatama. Ang sa akin lang, God is speaking to us directly. If you want to keep the presence of God in your life, you have to be aggressive. Kailangan mo maging agresibo, maging adamante, maging persuasive, at maging persistent. Hindi po madali. The world will bombard you with distractions. I-distract ka lagi ng sanlibutan. The ministry will overwhelm you. Ang problema sa pamilya, problema sa pag-aaral, problema sa finances, lahat yan ay magsasama-sama upang patayin ka unti-unti upang i-turn off ang presence ng Lord sa iyong buhay sa pamagitan ng kawalan ng quality time sa Panginoon. Yan po yung pinaka-basic. Kawalan ng quality time sa Panginoon. Totoo, nararanasan natin si Lord sa ministry. Totoo yun. Nararanasan natin si Lord sa pagpapayo sa iba. Totoo yun. Pero, nothing can replace your personal intimacy with God. Nothing can replace your personal devotion and your personal quality moments with God. You and God alone. You and God alone. Wala pong papalit doon. Masala po makinig sa mga pangangaral ng pastor. Totoo yun. Masala po na umaatin tayo ng mga revival conferences. Totoo din po yun. Nadideliver tayo, lumalaya tayo sa mga ganung paraan. Napupuno tayo ng presensya ng Lord sa mga conferences, sa mga overnight meetings. Totoo po yun. Subalit, nothing can replace your personal time with God.
kahit na anong conference ang puntahan mo, pag wala kang personal time with God, ang lahat ng natanggap mo na presensya sa Lord, presensya ng Panginoon sa mga gatherings na yon, agad din po yung mawawala. Pag wala kang personal at consistent na quality time with God, mawawala din po yan. Kaya si Jesus, pinauna niya yung mga alagad. Itinaboy niya yung mga alagad palayo sa Kanya. Yung mga tao na gustong-gusto po makinig sa Kanya, magpagaling, magpa-minister, yung mga tao, madaming tao, pinauwi niya. Iniwan niya inalis niya yung mga disipulo, mga alagad niya, at inalis din niya yung mga tao. At siya po ay mag-isang nanalangin hanggang magdamag. Mag-isa pong manalangin ng pananamag hanggang magdamag. Si Jesus po, hindi pwedeng palitan ang kanya pong oras sa kanyang Ama. Kaya niya isang tabi ang ministry, isang tabi ang pagtitraining niya sa kanyang mga alagad, masolo lamang po ang Diyos. That is the number one secret kung paano po natin makikip, ma-maintain ang presence ng Lord sa ating pong mga buhay. Yun po ang number one, mga kapatid. Mahirap. Kailangan mo magpuyat. Mahirap. Kailangan mo talagang, ang dami mo nang ginagawa, ang dami mo nang kabalisahan, subalit, wala pong ibang paraan. Quality time po. Number one yun. Quality time with God. Nung po ako ay nasa Brethren Organization, ang daming kailangang ipasa sa MINSU, sa MINSCAT po. Year 2015, year 2016, ang daming kailangang ipasa na requirements na report para po sa organization para ito ay maging valid pa rin sa next school year. Mga kapatid, ang ginawa ko doon, sabi ko doon sa aking kasama, ako po ay acting chairman, vice chairman, ang sabi ko po ay, I will go and fast. Hindi ako nakatulong sa requirements sa paggawa ng campus ministry papers. Ako'y aalis, mananalangin ako at mag-aayon ako ng ilang araw. Walang pwede makapigil sa akin. Kahit na ministry, kahit na kailangan na school, na ipasa ko yung paper sa campus ministry. Wala nang ibang time. Gusto kong mag-fasting as soon as possible. Gusto kong magsimula ng fasting as soon as possible. Kahit pa may requirements pa yan, kahit pa hinihiling na yan ng school, kaya ko po yung isang tabi. Ma-maintain ko lang yung relationship ko sa Lord. Yung intimacy. Intimacy ko sa Panginoon. Intimacy ko sa Holy Spirit. Dahil mga kapatid, iyan po ang pinakamahalaga. At kung ganun po yung ating attitude, kung ganun po yung ating habit, ma-maintain mo ang presence ng Lord sa iyong buhay. At kapatid, alam mo yan sa iyong sarili. Alam mo na kapag nakukulang ka sa prayer, nawawala agad yung joy. Nawawala agad yung kapayapaan. Nawawala agad, hindi mo na agad maranasan ang presensya ng Diyos. Alam mo yan. Pero bakit hindi po natin ina-actionan? Bakit natin pinapahintulutan na mawala yung intimacy natin sa Panginoon? Bakit natin pinapahintulutan na mawala yung presensya ng Panginoon sa ating buhay? Simple lang yung number one. Quality time with God. Prayer, Bible reading, worship. Yung pong tatlong yun. Prayer, Bible reading at worship, i-maintain mo yan sa buhay mo, and you will be able to keep the presence of God in your life. Tapos, ang sunod po, mga kapatid, pangalawang susi, sabi po doon, samantala, abang kayo nasa laot, nangunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ayun, mga kapatid, ito po, ang pangalawa po, siyempre, unahin po natin relasyon sa Diyos. Yun po yung una. Pangalawa, we should be surrounded also with the people na malapit po sa atin. We should always be surrounded po with the people na mini-mentor natin o nagpapamentor po sa atin. Kapatid, kailangan po natin ng fellowship. Nung pong malakas na po yung bagyo, malakas na po yung pumapalaot na, si Jesus po ay lumapit din agad sa kanya po mga alagad. At sa atin po, tayo po bilang mga mananampalataya, may mga pagkakataon kailangan po nating abutin yung mga tao sa ating pong paligid. After na ma-cherish natin ating presence sa Lord, we need to spend time with the people around us.
kailangan po natin na makapag-spend ng time sa mga tao po na malapit sa atin. Either na minementor tayo o minementor po natin. Mahalaga po ang fellowship. Kapag po ina-isolate natin sa mahabang panahon ng ating sarili at inihiwalay po natin ang ating sarili sa mga tao sa mahabang panahon, malalamdaman po natin, hindi na po natin napapractice yung love one another, yung care for one another, at saka po yung pagpapakita po ng pag-ibig sa bawat isa. At ito pinakaka-apekto sa pagdanas po ng presensya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Tapos, verse 26 and 27, kinalibutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kang matakot, ako ito. Ayun. Takot. Kawalan ng insensitivity. Hindi po sensitive sa presensya ng Diyos. Takot, pangamba. Kawalan po ng pagkabatid sa mga spiritual na mga bagay. Sometimes God is moving, inaabot tayo ng Panginoon, subalit tayo mismo ng mga tao, hindi po natin dama at hindi po natin ramdam ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. Minsan po, inaabot na tayo ng Diyos, nilalapitan tayo ng Panginoon, katulad po dito ni Jesus Christ, papunta na po sa kanila, pero may mga pagkakataon pong hindi po natin ito dama. At hindi po natin ito binibigyan pansin sa ating mga buhay. May mga pagkakataon na may clues na sa atin na ang Panginoon po ay lumalapit sa atin. Subalit hindi po natin ito dinadama at hindi po natin ito inaabsorb at tinatanggap sa ating pong mga buhay. Ayun. Fear, insensitivity to the presence of God. Kailangan po natin itong alisin sa ating pong mga puso. Tapos, verse 28-29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyon, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Yun. If you want to keep the presence of God in your life, you must act in faith to come to Jesus. Kailangan po talaga ng pananampalataya kung nais mong makalapit muli doon sa presensya ng Diyos. Dahil doon sa presensya ng Diyos, may manifestation po ng miracles, may manifestation po ng supernatural. And if you want to be in that place, katulad po ni Apostol Pedro, na siyang maranasan ang nararanasan ng Panginoong Jesus na paglakad sa tubig, if you want in that place, in that presence of God, na kung saan may manifestation ng kanya pong presensya, may manifestation po ng kanya pong miracles na supernatural, you must act in faith. Step out from your comfort zone. Umalis ka sa iyong comfort zone. Umalis ka sa iyong kinalalagyan na kung saan hindi na-stretch ang iyong pananampalataya. Ang sabi nga doon ay ni Pastor Vlad, run the extra mile. Lumakad ka ng higit na malayo. Yung dati mong naabot na paglakad sa pananampalataya, lampasan mo, stretch mo. Ganun po talaga. Kung gusto mong lumalim sa presensya ng Panginoon, kung gusto mong maranasan ng higit ang kanya pong pagkilos, kailangan mong lampasan ang mga dati mong ginagawa. You need to stretch out in faith and you need to step out from your boundaries. Huwag kang matakot. Takot kang humakbang sa tubig, takot kang malunod, takot ka na umalis sa bangka dahil naroon sa bangka ang iyong security. You need to stretch out in faith and you need to go far beyond where you are right now. You have to extend your limitations. You have to break your limitations. Kailangan mong lumampas sa pinakamalayo na naabot mo dati. Kailangan mo lampasan iyon if you want to go deep into the presence of God. Kailangan mong magpakalalim at lumampas doon sa dati mong kalalagayan. Mga kapatid, if we keep ourselves doon po sa bangka natin sa ating pong comfort zone, wala pong mabuting mangyayari sa ating pong buhay. Hindi po tayo lampas sa presensya po ng Panginoon. Kailangan po, mga kapatid, abutin natin ang Panginoon kung saan siya naroon, kung saan nagmamanifest ang kanyang presensya, ang kanyang mga himala, at ito po ay nangangahulugan ng pag-step out sa pananampalataya. Huwag kang matakot
na umalis sa iyong comfort zone. Ang comfort zone ay hadlang sa pag-exercise ng pananampalataya. Ang pananatili sa comfort zone ay hadlang upang hindi po natin maranasan ang dakilang presensya ng Panginoon. Huwag po nating ibigin ang ating mga comfort zone. Ang ibigin po natin mga kapatid ay wala pong iba, kundi po ang Panginoon sa ating buhay at ang kanya pong dakilang presensya na ayaw po nating pakawalan sa ating pong mga buhay. Ayun. Tapos po, ang sabi po dito, alam po natin ang nangyari. Ngunit ang mapansin niya, verse 13, ngunit ang mapansin niya, ang malalakas na hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalilangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ayun, nasabi doon, do not focus sa mga bagay na masama at problema, sa mga bagay na nagdudulot ng anxiety, na mga problema, focus on Jesus. Patuloy kang tumingin sa Panginoon. Oras na malose sight ka sa Panginoong Jesus, distractions will come, distractions will eat you away, at ikaw ay makakain ng pagkabalisa, makakain ka ng mga kabalisan, ng mga takot sa iyong buhay. Oras na mawala ang paningin mo kay Jesus, kakainin ka ng distractions, kakainin ka ng mga alalahanin sa buhay. Totoo po yan. Sabi po sa Isaiah, you will keep in peace those whose minds are set on you. Papayapain mo ang mga tao na mananatili na ang isip ay nakafocus sa iyo. Yun po katotohanan. Habang tayo po ay nakafocus sa Panginoon, habang ang ating pong puso, ang ating isip ay nakafocus, nakatingin sa Panginoon, tayo po ay may kapayapaan. At ang presensya po ng Diyos na lagi po natin mararanasan sa ating pong mga buhay. Ayun, verse 32, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayong anak ng Diyos, sabi nila. Ito po. Isa pa pong kung paano pa natin i-cherish, kung paano natin i-keep ang presence ni Jesus, ng Panginoon Jesus sa ating pong mga buhay, patuloy po natin panatilihin ang pagpupuri sa Panginoon. Patuloy po nating padaluyin ang bagong revelation ni Lord sa ating mga buhay na kung saan ay magsasanhi upang tayo po ay magbigay po ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Kapag po tumigil ang worship, naaantala po ang pagdating ng presence ng Lord sa ating buhay. Kapag po tumigil, nawala yung amazement sa ating mga puso na si Jesus nga po ay tunay na Diyos. Kapag po tumigil po yung praises, yung worship sa ating po mga buhay, sa kadakilaan po ng Diyos, mga kapatid, tumitigil din po ang aktibong presensya ng Panginoon. Kung nais mo na ikaw ay patuloy na makaranas ng malalim na presensya ng Diyos sa iyong buhay, dapat ay magbabad ka sa pagpupuri sa Panginoon. Nasabi po ng mga apostol dito, nung nakita nila na tumigil ang bangka, tumigil ang hangin, ang alon, nasabi po nila, tunay nga pong kayong anak ng Diyos, sabi nila. Yun po ang kanila pong sinabi. So mga kapatid, palatilihin po natin ang worshiping attitude sa ating pong mga puso, sa ating spirit, sapagkat ito po ay nakatutulong upang ang presensya ng Panginoon patuloy na maranasan sa ating pong mga buhay. Ang mga tao po na hindi marunong magpasalamat at sumamba sa Diyos ay hindi mo kakikitaan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Period. Ang mga tao na pulos daing, pulos problema, wala po ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Subalit kapag po ang tao pinapraktis niya lagi na mabuti ang Diyos, kahit po siya nahihirapan na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos, unti-unti, magmamanifest sa kanilang buhay, wawas na kanila lahat ng kadiliman. Madami po pagkakataon sa aking buhay, kapag po ako ay persecuted ng pamilya, persecuted po ng iba't ibang tao, down spiritually, nililid ako ng Holy Spirit sa isang bagay. Praise, 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 praise. Pagpupuri, pasasalamat, thanksgiving, praise, praise, praise. Mamaya, wala na. Hindi ako nag-cast out ng anxiety, ng fear. Praise, 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 praise. Tanggal. Tanggal yung pagkabalisa, tanggal yung takot. At lumalabas po yung singing in tongues ko na hindi ko po nauulit. Hindi ko po kayang ulitin sa sarili kong gusto. Lumalabas po yung pag-awit ko sa iba't ibang wika na hindi ko siya maulit sa akin pong natural na kagustuhan. Kaya po mga kapatid, ang paalala po ng Panginoon sa atin po sa bawat buhay, sa atin po bawat sandali, ang Diyos po hindi madamot, lagi po niya ibinibigay ang kanya pong presensya sa ating pong mga buhay,
Lagi po niyang ibinibigay at pinagkakaloob ang kanya pong puso sa atin. Ang problema po tayo, hindi po tayo marunong mag-keep ng presence ng Lord sa ating buhay. Dapat po tayo magkaroon ng intimate time sa Panginoon. Dapat po tayong makipag-fellowship sa ating pong kapwa. Dapat po ay alisin ang takot at magkaroon po tayo ng discernment, pagkabatid, sensitivity sa kanya pong pagkilos. Dapat po ay lumakad tayo sa pananampalataya, mag-step out po tayo sa ating pong comfort zone, gamit ang pananampalataya. At dapat po ay huwag po tayong titingin sa mga distractions, bagkus ay patuloy na nakatingin kay Jesus. At panghuli po, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Panatilihin po ang attitude ng pagsamba sa ating pong buhay. Yan. Nais ko lamang pong manalangin. Hallelujah. Shikala, sakala, tikala, Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we are sorry if we do not know how to keep the presence of the Lord in our lives. Kung dami pagkakataon kami po nadadala ng takot, ng pangamba, Lord, I pray in the name of the Lord Jesus, the manifest presence of the Lord in our lives, in Jesus' name. In Jesus' name, let the fire of the Holy Spirit flow right now. Hallelujah. And let the presence of God be afresh from every one of us. Na ang bagong presensya, ang bagong sukat ng presensya ng Diyos ay maranasan namin. Let the new oil, anointing of oil flow right now into our lives in Jesus' name. Let the new anointing of oil flow right now into our lives in Jesus' name. Father, refresh our spirits, refresh our souls, refresh our minds, and refresh our hearts to receive from you. In Jesus' name, we give praise, we give thanks. Amen. Amen. Maraming po salamat.